Uy, kumusta? Sigurado ako narinig nyo na tong linyang to. Puspos ng biyaya at katotohanan. Ang ganda pakinggan, di ba? Sobrang sikat. Pero naisip nyo na ba kung ano talaga ang ibig sabihin niyan? Kasi ngayon, bubuksan natin ang parang secret history sa likod ng mga pamilyar na salitang yan. Ayan, galing yan mismo sa Ebanghelyo ni Juan. Isang napakatinding deklarasyon tungkol kay Jesus na halos nagpapabago sa takbo ng mundo. Pero alam nyo ba, yung mga salitang biyaya at katotohanan, para lang yung dulo ng isang napakalaking iceberg. Tara, sisirin natin kung anong nasa ilalim. O, dito na magsisimula yung adventure natin. Kasi yung mga salitang yan, may mga ugat yang na bumabalik pa sa sinaunang panahon. At kapag naintindihan natin yon, para tayong nagbukas ng isang treasure chest. Magbabago talaga ang tingin natin sa buong talata. So handa na ba kayo? Sige, simulan na natin. Okay, para maintindihan natin si Juan, kailangan muna nating mag-time travel. Kasi hindi basta-basta pinili ni Juan ang mga salita niya. Talagang sinadya niyang ibalik tayo sa isang napaka-epic na eksena sa kasaysahan ng Israel, doon mismo sa paanan ng umuusok na bundok ng Sinai. Ayon nga sa Bible scholar na si F.F. Bruce, hindi to coincidence. Direkta palang hinugot ni Juan ang mga konseptong to mula sa pagpapakilala mismo ng Diyos sa kanyang sarili kay Moises. Isipin niyo yon. Isang direktang koneksyon na libu-libong taon ang pagitan. Grabe. So unahin natin yung biyaya. Sa original Hebrew, ang salita ay hesed. Isinalin ito ni Juan sa Greek bilang haris o grace. Pero ang hesed, mas malalim pa diyan. Isipin mo yung pag-ibig na kahit anong mangyari, kahit gaano ka pa kadalas magkamali, hindi ka bibitawan. Yan ang hesed. Isang covenant love, isang pag-ibig na nakatali sa isang pangako. Tapos, yung katotohanan o emet sa Hebrew na naging aletheia sa Greek, hindi lang to tungkol sa kung ano yung tama versus mali. Ang emet ay tungkol sa pagiging matatag, reliable, maaasahan, parang isang bato na kahit kailan hindi matitinag. Kaya kapag pinagsama mo ang biyaya at katotohanan ay hindi lang kabaitan at tama. Ang sinasabi talaga dyan ay isang di sumusukong pag-ibig na laging maaasahan. Ngayon, dito na lumabas yung henyo ni Juan. Paano kung yung di sumusukong pag-ibig na laging maaasahan, yung hesed at emeth, ay hindi na lang isang abstract idea sa langit? Paano kung bigla na lang itong nagkalakad dito sa lupa bilang isang tao? Tingnan nyo to, ang logos, yung walang hanggang salita ng Diyos, ay naging sarx, laman. Hindi lang katawan kundi yung marupok, mahina at mortal na bahagi natin. At hindi to kwentong bayan. Ito ay isang nito, isang totoong pangyayari sa kasaysayan. At ang pinaka-wild sa lahat, siya ay eskinosen, na ang literal na ibig sabihin ay nagtayo siya ng kanyang tolda kasama natin. Alam nyo, yung salitang nagtayo ng tulda, isa yung malaking throwback sa tabernakulo, yung portatil na templo sa disyerto kung saan nananahan yung kaluwalhatian ng Diyos. Dati nasa tulda. Pagkatapos, inilipat sa templo. Pero ngayon, sinasabi ni Juan ang isang bagay na halos di ka panik-paniwala. Ang presensya at kaluwalhatian ng Diyos ay bumalik. Pero hindi na sa isang gusaling gawa sa bato, kundi sa isang katawang may tibok ng puso. Tulad nga ng sinabi ni J. Campbell Morgan, ang Diyos na dati nasa likod ng makapal na tabing, ngayon ay pwede mo nang makasabay manglakad sa maalikabok na daan ng Galilea. Ganyan ka-personal ang ginawa niya. At dahil nagtayo siya ng tolda kasama natin, mayroon tayong natanggap. Sabi sa Juan 1:16, mula sa kanyang kapunuan, tumanggap daw tayo ng biyaya sa ibabaw ng biyaya. Wow! Parang ang lalim. Ano kayang ibig sabihin ng umaapaw na regalong yan? Well, sinubukan niyan ipaliwanag ng mga theologians. Para sa ilan, tulad ni Spurgeon, para daw yung mga alon sa dagat, sunod-sunod, walang katapusan. Para naman sa iba, tulad ni D.A. Carson, para itong isang upgrade. Ang biyaya ni Kristo ay mas malaki, mas maganda kaysa sa biyaya sa ilalim ng kautusan. At para naman kay Calvin, parang salamin. Kung anong biyayang nasa kay Kristo, yun din mismo ang biyayang tinatanggap natin. Pakinggan nyo na lang tong napakagandang paglalarawan ni Charles Spurgeon. Isipin nyo, isang karagatan ng biyaya na hinding-hindi mauubos. Bawat alon na dumarating, sapat para sa bawat sandali at may kasunod pa agad. Ganyan daw ang kapunuan na makikita natin kay Kristo. So dito na tayo sa verse 17 kung saan parang pinagkukumpara ni Juan ang kautusan na galing kay Moises at ang biyaya na dala ni Jesus.
Ito ba ay parang isang boxing match? Love versus Greece? Well, tingnan natin. Ang mahalagang punto dito ay hindi masama ang kautusan. Ang kautusan ay ibinigay, parang isang rulebook na inabot sa'yo. Pero ang biyaya at katotohanan ay dumating, nagkatawang tao mismo kay Jesus. Ang kautusan na dala ni Moses ay parang x-ray. Ipapakita niya sa'yo kung nasaan yung bali. Pero si Jesus bilang anak, ang mismong doktor na nagpapagaling ng bali na yon. Okay, dahil sa paghahambing na to, madaling magkamali ng intindi. So, ito ang unang bitag. Ang isipin na magkaiba ang Diyos ng luma at bagong tipan. Mali, hindi totoo. Ang Hesed at Emeth na ipinakita sa Sinai ay ang mismong Charis at Aletheia na nagkatawang tao kay Jesus. Isang Diyos lang, mas malinaw lang ang kanyang selfie sa bagong tipan. Pangalawang maling akala na masama ang kautusan. Actually, sabi ni Pablo sa Aklat ng Roma, ang kautusan ay banal at mabuti. Ang trabaho nito ay parang isang tutor o gabay na nagtuturo sa atin ng isang napakahalagang bagay. Uy, kailangan mo ng tulong. Hindi mo to kaya mag-isa. At itinuturo tayo nito diretso kay Kristo. At eto na ang pangatlo at marahil ang pinakamapanganib sa lahat. Ang isipin na ang biyaya ay isang get-out-of-jail-free card para gumawa ng kasalanan. Sabi sa Aklat ng Tito, eksaktong kabaliktaran. Ang tunay na biyaya ang siyang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para talikuran ng kasamahan at mamuhay ng tama. So hindi ito permisyo, ito ay kapangyarihan para sa tunay na pagbabago. At dito na tayo sa huling tanong. Kung ang biyayang ito ay napakalaki at libre, paano tayo dapat tumugon? Ano ang halaga nito sa ating pang-araw-araw na buhay? Dito, kailangan nating pakinggan ang matapang na pananaw ng teologong si Dietrich Bonhoeffer. Nagbigay kasi ng babala si Bonhoeffer laban sa tinatawag niyang murang biyaya. Yung biyaya na parang sale sa mall, walang kapalit. Yung kapatawaran na walang pagsisisi, binyag na walang pagbabago. Sabi niya, ang tunay na biyaya ay mamahaling biyaya. Mahalaga ito hindi dahil tayo ang nagbayad, kundi dahil ang buhay mismo ni Kristo ang ipinambayad. At dahil sa halagang iyon, hinihingi nito ang buong buhay natin bilang tugon. Sa uli, ang biyaya at katotohanan hindi pwedeng paghiwalayin. Gaya ng sabi ni G. Campbell Morgan, kailangan natin pareho. Biyaya na walang katotohanan, nagiging sentimental lang. Katotohanan naman na walang biyaya, purong kalupitan. Tanging kay Jesus lamang natin makikita ang perpektong balance ng dalawa. Kaya sa pagtatabos, ito ang tatlong bagay na sana'y buunin natin. Una, ang biyaya ni Kristo ay isang karagatan na hindi mauubos. Pangalawa, ang kautusan ay hindi kaaway, kundi isang mabuting gabay na nagtuturo sa atin papunta sa karagatan na yun. At pangatlo, ang biyayang ito ay may halaga. Binayaran ito sa krus. Kaya ang tanong na lang para sa ating lahat, paano natin ito isa sa buhay ngayon?